Samantala sa isang press conference sa Malacanang, ikinuwento ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda mga pangyayari bago sumuko si Janet Lim Napoles kay Pangulong Aquino. Sa gitna na rin yan ng pagbansag ng ilang party list representative na scripted ang pagsuko. Narito ang report ni Teresa Andrade. Dumaan man sa regular na inspeksyon ng Presidential Security Group, walang posas na dumating sa Malacanang si Janet Lim Napoles. Yan ay kahit itinuturing na siyang fugitive from justice o nagtatago sa batas. Kasama ng asawang si retired Major Jimmy Napoles at abogadong si Attorney Lorna Capunan, dumiretso si Napoles sa receiving room ng palasyo. Kasama nila si Presidential Spokesman Edwin Lacerda at Secretary to the Cabinet Rene Almendra sa paghihintay kay Pangulong Aquino. Seguridad ang pinakalaman ng 10 minutong pag-uusap ng kampo ni Napoles at ng Pangulo, na sumama pa sa paghahatid sa negosyante sa Campo Crame kasama ni Interior Secretary Mar Rojas. Personal pa nga ininspeksyon ng Pangulo kung ligtas si Napoles sa magiging pansamantalang kwarto. Tanong tuloy sa palasyo, hindi ba nakakababa sa Office of the President ang pagsuko rito ng isang akusado? Sagot nito, bukod sa nangyari na ito sa ibang naunang Pangulo, if suppose we had that lead, Attorney Capunan told me they're willing to surrender, and then I said, ay, di pwede kasi madidimi ng office ng president eh. Hayaan lang. And then something happens, Ina. What do you think? naging instrumento sa pagsuko si Lacerda na nakasama ng abogado ni Napoles na si Capunan sa isang law firm. Tinawagan daw siya ni Capunan kasunod ng anunsyo ng Pangulo na 10 milyong piso ang patong sa ulo ni Napoles. She said that her client was willing to surrender to the president. Her only request was that her safety be secured, owing to the fact that there was on her part, there was fear for, or there were threats on her life. Nakipagkita muna ang grupo ni Lacerda sa asawa ni Napoles at kay Capunan sa Makati bago tumuloy sa Heritage Memorial Park sa Taguig. At around 9:08, dumating na dalawang babae. Yung isang babae si Miss Napoles, yung isang babae yung kanyang kasamba. I don't know kung kapag-anak or dala yung mga gamit ni Miss Napoles. Bukod sa kritisismo sa pagtanggap ng Pangulo sa sumukong si Napoles, isang kritisismo na kumalat sa social media ang nabanggit din ng ilang militanteng mambabatas. Matindi-tinding script po ito. Natalo pa ho ata niya yung My Husband's Lover in terms of ratings. Lahat naman iniisip may kinalaman to sa presidential bid ni Mar Rojas. Mahirap makulayan ng politika ito, no? Salamat sa opinion. Everybody entitled to their opinion kahit mali. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting.